Live tayo ngayon dito sa Doroteo Street, Barangay Santolan, kung saan nandito ngayon ang team ng SWAMO, Pasig City Government. Yun ginagawa na nga nila ang pag-clearing operation dito sa lugar na ito dahil ito yung lugar na inabot ng baha kamakailan. At dito makikita natin yun ang mga tambak ng basura ay napakarami. Sa ngayon ay inumpisahan na nga ng city government natin na tanggalin itong mga kalat ng basura dito sa lugar ng Doroteo at kinakarga nga dito sa kanilang truck. So papasukin natin itong lugar kung saan natin makikita ang talagang tambak ng mga basura. Ito yung mga kasama natin ngayon dito. Ayan. Ayan, sila nga yung mga naglilinis ngayon dito. So mga kaibigan, dito sa lugar na ito ay umabot nga ang tubig baha ng hanggang pangalawang palapag ng mga bahay dito. Sa ngayon makikita nga natin yung tambak ng basura dito. Ito pang ilang araw na rin, no? Matagal-tagal na rin, o mga 6 na araw na rin na talagang tinatrabaho ng city government natin ang pagtatanggal ng mga basura sa iba't ibang lugar dito sa lugar ng Barangay Santolan. Pero hanggang sa ngayon, napakarami pa rin ang atin nakikita. Ito yung dulot ng bagyong Karina noong mga nakaraan araw. Talagang kanina kausap ko na yun na presidente ng isa sa mga homeowners dito. Ayun nga, ang sinasabi niya, talagang hindi rin tumitigil ang team ng city government natin sa pagtatanggal nga ng mga basura. Inaabot din ng 24 hours ang kanilang paglilinis. Umabot dito sa sir, yung gutter ng bubong na. Oo. Bali, kunti na lang ang kuwan doon sa Ondoy. Yung Ondoy, lampas bubong, pero dito level din sa Sa second floor. second floor, sir. Hindi second floor. Kalahati hanggang dito sa Baywang po. So, ito, inaabot, sir. Yan, yan yung mga Ayan, so mga ibigan, ayan, hanggang dyan nga raw sa bubong na yan, no, inabot ang tubig baha dito nitong bumagyo ng Karina. Kamusta naman po yun mga gamit nyo? Ito, sir, nabigla ang tao nga dahil nga itong pangyayari, isang taon, wala namang dumating mula nung Ondoy. Ngayon, ang tao, tiwala na hindi abutin na ganun, resulta, wala. Lahat ng gamit namin, ubos. So laho talagang nailigtas na maayos yan. Kagaya ngayon, nakatambak na Ito, sir, wala. Ang nailigtas lang namin yung mga pamilya, mga anak. Apo, gano'n. Ayan na, yung inuna ng mga taga rito. Paano po itong mga nakikita natin, mga gamit nyo na ito? Pinipilian nyo pa ba? Ito, sir, yung kuhan dahil nga, siyempre, butik na yan. Ito, nakaabang na yung mga dump truck na lang na magkukuhan. Tatapon na lang na po namin. Tatapon nyo na lang. Kaya ito, suot namin. Bali, 3 araw ni suot pa namin dahil walang may susuot na medyo tuyo. Walang pamalit. Walang pamalit, sir. Kaya nanawagan kami sa Pinakulan na sana yung taga rito sa baba na inabot ng ganito, hingi kami ng tulong para sa gobyerno natin. Huwag sa ganun, ma-resolve ang kunting problema na lang ng mga taga rito na apektado ng baha. Okay po. Baka meron pa kayong gustong sabihin o idagdag. Ito, yun nga, siguro live ito mula sa aming pinunong mayor. Siguro alam nila ang nangyari dito sa baba. Kailangan namin ng tulong nila. Okay po. Sir, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Yun, mga gamit nila ay talagang wala nang mapakinabangan at itatapon na nga sa basura. Kaya ang hiling naman ng isa sa mga nakausap nga natin, no, ay sana matulungan sila ng city government natin. Pero yan naman ay sigurado tutugunan ni Mayor Vico Sotto. Dahil nga inuumpisahan na ngayon ng paghahakot ng mga basura at nakita natin yung engineering office na nag-iikot na nga dito at
tinitignan yung mga property na mga nasira. Sigurado ito mabibigyan ng tulong ng city government natin. Ayan, hanggang Kisame, no? Talagang na-damage. Kagaya nga kausap natin kanina yun, yun isa sa mga engineering office ay talaga kinukuha nila yun mga yun listahan ng mga naapektuhan ng bagyong Karina dito sa lugar ng Doroteo, Barangay Santolan. So, mga kaibigan, Bukana pa lang yan, no? At itong kahabaan ng tabing ilog dito sa Barangay Santolan ay talaga naman lahat yan ay apektado ng bagyo. Gaya nitong isang ginang dito, makita nga natin na ayun, hanggang sa ngayon nag-aayos nga sila ng kanilang mga gamit. Hindi rin nakalusot yung mga ganitong sasakyan. Kung mapapansin nyo, talaga naman sigurado ito lumubog ng husto dahil umabot nga hanggang dyan sa second floor yun tubig baha nung kasagsagan ng bagyong Karina. Ng mga taga rito. So ito nga ang team ng SWAMO ngayon na silang nagtatrabaho dito sa lugar. So ito nga kanina nakausap nga natin yung presidente ng Homeowners Association dito, no? At sabi nga ay nagpapasalamat nga sa city government natin dahil 24-hour ay nagtatrabaho itong mga ito para matanggal ang mga basura dito sa lugar ng Doroteo Street, Barangay Santolan. Mga kaibigan, nandito naman tayo ngayon sa Rafael Street, Barangay Santolan, kung saan dito pa rin makikita natin yun na napakaraming mga tambak ng basura na ngayon nga ay hinahakot na ng truck ng city government natin. Ito nga yun na dulot ng bagyong Karina kamakailan na talagang umabot hanggang bubong ng bahay ang tubig baha dito sa lugar na ito. At dito makikita natin yun na napakaraming mga napinsalang mga gamit ng mga taga rito na talagang hindi na mapapakinabangan dahil nga nagkaroon na o nabasa na ng tubig baha. Nagkaroon na ng mga putik. Ito yung lugar ng Rafael Street dito sa Barangay Santolan. Ito yung mga gamit na mga nabasa na, no? Ito, makita natin yung isang sopa na buhat nga ng mga kabataan dito at iyan ay itatapon na. Kakarga na nga sa truck ng basura. Hanggang sa ngayon ay talagang nililinis pa rin ng city government natin ang lugar ng Barangay Santolan at ilang araw na nga nilang nililinis ito, pero talagang sobrang dami dahil napakarami rin ng lugar na mga lumubog dito nung kasagsagan ng bagyong Karina. Ayan, tuloy-tuloy ang sinasagawang paglilinis ng city government natin dito sa lugar ng Barangay Santolan. Kung mapapansin nyo, talagang napakarami pa talaga, no? At ito pagka natanggal ng mga naghahakot ng basura, ito ay bobombahin naman ng truck o ng mga firefighter natin para malinis at matanggal nga ang mga putik dito sa lugar na ito. Mga kaibigan, hindi lang dito sa lugar ng Rafael Street, maraming basura na mga nakatambak, no? Yung mga ari-arian nga ng mga taga rito na talagang inabot ng baha at nasira na. Kanina nandun tayo sa Doroteo Street
At doon, napakarami rin ng mga tambak ng basura na nakita natin, no? At hindi lang dito sa lugar na ito at Doroteo, hanggang sa iba't ibang mga street dito sa bandang tabing ilog ng Barangay Santolan ay talagang naapektuhan ng bagyong Karina. Yan, no? At kanina, may nakausap tayong isa sa mga presidente ng Homeowners Association nga dito. At sinasabi nga tuloy-tuloy at tuloy-tuloy ang ginagawang paglilinis ng mga empleyado ng city government natin. Ano, at nagpapasalamat nga sa mga ito dahil talaga hindi tumitigil at inaabot nga sila ng 24 oras sa paglilinis ng mga basura o pagtatanggal ng mga basura dito sa lugar ng naapektuhan ng bagyong Karina. Mapapansin nyo talaga naman na hindi na pakikinabangan yun mga nasirang gamit ng mga taga rito. Karamihan sa mga nasira ay yun mga damit nga napuno na ng mga putik. At ilan sa mga appliances nila, kagaya nitong nakikita natin dito, TV, electric fan, meron din, no? At kanina nakausap din natin yun na isa sa mga taga rito na humihingi nga ng tulong sa kinaukulan. Kaya talaga naman grabe. At sabi nga nung isa ay dilubyo ang inabot nila dito dahil bigla nga ang pagtaas ng tubig baha nung kasagsagan ng bagyong Karina. So mamaya pupunta pa tayo sa iba pang lugar dito sa Barangay Santolan, no, para makita nga natin yun kalagayan ng mga taga rito. Ano yan? Ayan na lang, oh. Tan, andang yun ka, Tan. Ano ayoko. Okay mga kaibigan, at yan ang mga nakita natin sitwasyon sa mga oras na ito dito sa Rafael Street, Barangay Santolan, kung saan napakarami pa rin ng tambak ng basura na tinatanggal dito sa lugar na ito. Okay, punta naman tayo sa iba pang mga lugar at hanggang dito na lang muna itong live video natin. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin dito sa Pasig News Update.